Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Ngayong inilabas na ng Sandigan Bayan at Ombudsman ang mga arrest warrant ng 18 individual na may kaugnayan di umano sa korupsyon ng national budget ng 2025 o GAA 2025 at sa mga maanomalyang kickback sa mga flood control projects ay unti-unti nang mabibiyang linaw ang isyu ng malalim na korupsyon na bumulaga at nagpasidhi ng galit ng maraming Pilipino. Kahapon ay kumilos na ang PNP at NBI sa pagsilbi ng mga arrest warrant sa mga nasabing individual na napabilang sa 18 mga opisyal ng DPWH, district engineers, contractors, commission and audit officials, senators at congressmen. Walang naabutan ng mga taga-NBI sa dating condo unit ni Ako Bicol Representative at former chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso na si Zaldico sa Bonifacio Global City sa Taguig dahil tumakas na ito at nagtatago na sa ibang bansa. Mukhang malalagay na sa alanganin naman ang mga kilalang senador na karamihan ay bahagi ng minority sa Senado at mga pro-Duterte senators dahil sila na ang isusunod na sisilbihan nitong arrest warrant. Matatandaang idinawit Senator Jinggoy Villanueva Escudero, former Senator Revilla, Nancy Binay, DepEd Secretary Sonny Angara at pati si Grace Poe ay idinawit din dahil siya ang Committee on Appropriations Chair ng Senado ng 19th Congress. Isasama din si dating House Speaker Martin Romualdez na kakasuhan at ipapa-aresto din. Samantala, Marcoleta mukhang malalagay sa alanganin ang ambisyon na tatakbo sa pagka-vice-presidente sa 2028 presidential elections at mawawalan ng boses sa Senado dahil unti-unti na silang wawalisin sa minority. Nabuking na nais umanong isulong ng mga partido ng mga Duterte ang tandem ni Vice President Sara Duterte at Marcoleta sa 2028 presidential elections. Naikinagulat ng marami dahil papano na umano si Amy Marcos na ipinagkanulo mismo ang sariling pamilya at kapatid na si PBBM sa kanyang napakatinding revelasyon noong INC rally hinggil sa kapatid na Pangulo, First Lady Liza Marcos at Sandro Marcos. Papano na umano ang ambisyon nitong tatakbo din sa pagka-Vice President para kay Sara Duterte. Marami naman ang tumaas ang kilay sa balitang ito. Ayon sa kanila ay paano kung matutuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ngayong February 2026 lalo na at hindi pa tapos ang impeachment case nito. Kung mapatunayan na guilty ito ay madidisqualify itong tatakbo sa alinmang government of position sa hinaharap. Tapos si Marcoleta naman ay nahaharap sa matinding kritisismo hinggil sa presenta nitong surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado na si Orly Rigala Gotesa. Idinawit din siya sa falsified sworn affidavit ni Gotesa kung saan pinanindigan ni Attorney Pichi Espera na hindi siyang nagpirma ng dokumento ni Gotesa. Ipinatawag din ng COMELEC si Marcoleta dahil sa nadiskubre ng COMELEC sa nagdaang eleksyon. Ayan, mga kabunyog, ang topic natin ngayong gabi, pag-usapan natin to. May lumabas na balita. Mayroon kasing isang former governor ng Mindanao, si former Governor Del Rosario. Yang dating governor na yan ng Davao del Norte yata yan eh. Davao del Norte. Ngayon, sabi niya, ang magaling na posibleng maging maganda daw na maging vice president ni Sara Duterte. Kung tatakbo si Sara Duterte sa 2028, kung siya daw ang tatanungin, ay ang nakikita niyang pinakamagaling daw o pinakamagandang maging katandem ni Sara Duterte ay itong si Marcoleta. Kaya ang tanong natin ngayon, Sara for President, Marcoleta for President or Vice President daw sa 2028? Sino ba itong si former Governor Del Rosario? Davao del Norte. Sabi, ayan, may comment na si Red Riding Hood nangangarap sila, attorney. Pero sabi naman ni Cherry Bro, sigurado mananalo yan, attorney, sa INC, black voting. Sabi ni Roland Timba, lalong gugulo ang Pilipinas.
Ha? Oh. Anyway, mga kabunyog, ang ang sabi kasi ni former Governor Del Rosario ng Davao del Norte, si Marcoleta daw taga Luzon. Si Sara Duterte naman taga taga Mindanao. At may malakas daw si Sara na mga supporter sa Visayas. So, kung ang kanyang vice ay galing Luzon, magandang tandem yan. Yun ang sinasabi. Pangalawa, maganda daw yung pinakita ni Marcoleta noong eleksyon ng May 2025. Kasi walang umiisip na mananalo siyang senador. Sa mga surveys, ang layo daw. Pero nanalo. Kaya ibig sabihin, malakas daw ito. Malakas daw ito. Kaya ang sabi ni former Davao del Norte Governor Del Rosario, iyan daw ang mabigat na tandem. I-greet ko si Kabunyog Edmond Sumalde, si Renato Mendoza, si Grace Lardo, si Sani Pangan, si Mercedita Salinga Comanda, si Jerry Garcia Gabriel, si Papa Lorob Macaranas Manzon, si Ray Bautista. Napamura si Ray Bautista. Napamura. Kung ganyan din daw ang mangyayari sa Pilipinas, pero si Argo, agree daw siya dyan. Inday Marcoleta. Ayan, si Argo, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, bakit tinutulak nila si Marcoleta? Masyado naman nilang na-overestimate yung kakayahan ni Marcoleta. Ang tingin nila, napakalakas nito. Tama ba na sabihin na dahil nanalo si Marcoleta noong May 2025 senatorial elections, samantalang hindi raw inaasahan ang kanyang panalo, pero nanalo, ibig sabihin malakas ito kung tatakbong Vice President ni Sara. Iba po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Iba po yan. Ang senador, iba sa Vice President. Hindi ganyan yan. Ang senador ay 12 ang bubutuhan mo. Sa katunayan, ang naging bintahin ni Marcoleta, dahil tumakbo siyang senador, isisingit lang naman siya. Isisingit lang naman siya. Ibig sabihin, kaya siyang ipasingit, ipakiusap, kasi, lang naman siya senador 12 namang senador ang bubutuhan. Pero sa Vice President, hindi yun. One-on-one ang laban sa Vice President. Pipili ka talaga kung sino. Isa lang ang bubutuhan. Kaya, si Marcoleta, nanalo siya sa senador dahil 12 naman ang bubutuhan. Isisingit siya. Halimbawa ganito. Yung mga kandidato ni PBBM. May kandidato si PBBM na mga senador. Yung mayor, halimbawa, ng isang bayan. Halimbawa, yung mayor ng, magbigay ako ng example, Atimunan, Quezon. Yung mayor ng Atimunan, Quezon, nasa partido siya ng administrasyon. Halimbawa, yung mayor ng Atimunan, Quezon, nasa administrasyon. Ibig sabihin, kasama siya sa Lakas CMD, halimbawa, o kaya Partido Federal. Ngayon, may kandidato ang Lakas CMD, may kandidato ang Partido Federal, yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan yung mga in-endorse ni PBBM. Pero, yung mayor na yon ng Atimunan, Quezon, dahil gusto niyang makuha ang boto ng Iglesia ni Cristo, gusto niyang i-endorse siya ng Iglesia ni Cristo, pinangako niya sa Iglesia ni Cristo na dadalhin niya si Marcoleta. Kahit pa mayor siya na nakalinya sa administrasyon. Ibig sabihin, hindi siya Duterte, Marcos siya. Pero, okay lang naman yun kasi isisingit lang naman. Madali yun. Pagsingit, madali yun. Magagawa yan. Kasi halimbawa, ang isang mayor na kakampi ng administrasyon o tao ng administrasyon, kaya niyang isingit sa Marcoleta sa sampul balot niya. Kasi 12 naman yan 12 naman yan. Kumbaga, yung karamihan ng senador na dala niya,
yung daladala ng administrasyon. Kasi administrasyon siya eh. Bakit niya kailangang dalhin si Marcoleta? Kasi para ma-impress niya ang Iglesia ni Cristo. Kasi kailangan niya rin na pag ang Iglesia ni Cristo, pipili kasi kung sinong mayor ang suportahan. So kung gusto mo na mayor ka, suportahan ka ng Iglesia ni Cristo, dalhin mo si Marcoleta. Parang ano yan eh. Pero nagagawa yan kapag senador, kasi singit. Pero sa vice president, hindi. Hindi pwede. Kaya mas madali yung laban ni Marcoleta sa senador kasi singit. Yan din yung mahirap sa amin sa party list, no? Kasi ang party list, isa lang ang bubutuhan mo. Isa lang ang bubutuhan mo. Ilan kaming party list na naglaban-laban nun? 156 na party list. Pag may kausap kang butante, sasabihin niya, ay mayroon na po akong party list. Hindi kanya pwedeng butuhan kasi isa lang ang party list na bubutuhan. Kaya ang nakuhang boto ng Bunyog, 98,000. Okay na yun. Kasi 98,000, mahirap mong makuha yun kasi 1-on-1 ang laban. Pero kung ang party list, ang pwedeng butuhan, mananalo ang Bunyog. Bakit? Kasi yung isang butante na dadalhin niya yung party list niya, pwede mo pang ipakiusap, dalhin mo naman ang Bunyog. Sabihin niya, okay, 3 naman ang bubutuhan sa party list. Yun. Kaya yung senador, madali ang isingit. Kaya si Marcoleta, ang nagamit ni Marcoleta diyan, yung mga lahat ng politiko, dinala si Marcoleta kasi pinakiusap ng ng Iglesia ni Cristo eh. Kumbaga kilala si Marcoleta na Iglesia ni Cristo. Kaya kahit yung dalawang mayor na naglalaban sa isang bayan, pareho dala-dala si Marcoleta. Kasi pareho yung dalawang mayor nililigawan yung iglesia. Kaya paglabas ng 10 balot ng isang mayor, nakasingit si Marcoleta pang 12. Yung isang mayor naman, yung kalaban naman na mayor, dala din si Marcoleta pang 12. Kasi singit. Pero sa 1-on-1, hindi yan. Hindi yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawa, bakit napakaganda ba ng performance ni Marcoleta ngayon sa Senado? Nakakahiya nga eh. Nakakahiya nga. Kita nyo naman, lahat niya kinakalaban, ang yabang. Ano yan eh? Mabuti sana kung mayabang ka dahil magaling ka. Parang katulad no ni Miriam Defensor. Si Miriam Defensor may pagka-arrogante yon, pero magaling talaga kasi si Mike Defensor. Pero ito hindi. Hindi. Yung yabang niya, nakakahiya. Yabang lang talaga. Tulad niyan, yung tungkol dun kay Gutesa, yung lawyer, si Attorney Espera, naglabas ng statement kahapon. Kasi, talagang pinapatamaan ni Attorney Gutesa, Attorney Espera, itong si Marcoleta. Gagawa daw siya ng mga hakbang para madisiplina yung mga Tapos, yung pangakong kuryente, sabi ni Flower Time, wala na yan. Kaya yung nagtutulak kay Marcoleta, masyadong na-overestimate yung kakayanan ni Marcoleta dahil iniisip nila na nanalo ito bilang senador kahit naman kahit ang layo nito sa survey, ang hindi nila naiisip, iba ang laban sa vice president. Kasi 1-on-1, isa lang ang bubutuhan mo. Kaya hindi pwedeng isingit. Hindi pwedeng ipasingit. Ang senador pwede. Kaya nanalo si Marcoleta. Lalo pa, lahat ng mga local officials, gobernador na naglalaban, mayor na naglalaban, congressman na naglalaban, mga councilors, gusto nilang makuha ang endorsement ng iglesia. Yan yun. Kaya lahat sila siningit si Marcoleta. Magagawa nila yan kasi singit lang naman. Senador 12. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kung nangangarap sila na akala nila malakas si Marcoleta, sige. Pero, ano nang mangyayari kay Amy? Yun, may mga politiko na nangangarap, sila rin, tingin nila, sila yung kukunin ni Sara na Vice President. Halimbawa, si Bongo.
May ano diyan, Bongo, Sara Bongo. Oh. Tapos mayroon din na Sara Aimee. Oh, si Aimee, pinagkanulo niya ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling pamilya para lang maging vice president ni Sara. Alam naman natin, kumbaga yung ginagawa ni Aimee ay pagpuposisyon yon para siya ang maging vice president ni Sara. Yan yung ambisyon ni Aimee, maging vice president ni Sara. Ha? Kaya, ang ngayon, paano na yan, Aimee Marcos? Grabe ang ginawa mo sa kapatid mo. Ha? Tapos ngayon, hindi pala ikaw ang tinutulak na maging vice president. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Parang si Aimee, yung ginawa niya na yon para ipakita sa mga supporters ng Duterte na talagang siya ay totoong Duterte na. Ang ginawa niya, pinagkanulo niya, trinaydor niya ang kanyang pamilya. Dahil ang gusto niya talaga, maging vice president ni Sara sa 2028. Kaya siya kumbaga garapal ng pagka-Duterte ni Aimee. Ang pinakasukdulan ay yung ginawa niya noong November 17 sa rally ng ANC, kung saan talagang siniraan niya ng todo ang kapatid niya. Kapatid niya na yan, kadugo niya. Pero ginawa niya yan, bakit? Ang inaano niya, magiging siyang running mate ni Sara sa 2028. Pero ito ngayon, ang tinutulak ng mga supporters ni Sara, lalo't galing Mindanao, si Marcoleta. Si Marcoleta. Bakit tinutulak yan ng mga supporters ni Sara? Kasi may mga mayors, may mga governors na gusto nila makuha ang endorsement din ng iglesia. Kaya yan, mga kabunyog, mga kabayan, gagamitin dito yung lakas, yung impluwensya ng iglesia ni Cristo para suportahan nila si Marcoleta. Kumbaga, siguro ang iglesia ni Cristo, itutulak na nila si Marcoleta na maging vice president sa 2028. Ngayon, kung ikaw mayor, gusto mong ikaw ang dalhin ng iglesia sa lugar mo, suportahan mo si Marcoleta. Yan yung gagawin nila dyan. Nakakabit yan. Parang naka-tie up yan. Okay, gusto nyo kayo ang i-endorse ng iglesia, suportahan nyo si Marcoleta. Ngayon, paano na ngayon si Aimee? Grabe ang ginawa niyang pag-traidor sa pamilya, tapos hindi naman pala siya ang gagawing vice. Ang isa pa, posible itong maging mitya ng away ng mga Duterte. Kasi marami ring supporter sa loob ng Duterte na sulid kay Bongo. Marami ring kumbaga, maraming supporters ng Duterte na Bongo. Kasi si Bongo, parang ang trato na niya ni Duterte kay Bongo ay tunay niyang anak. Sa katunayan, maraming Duterte na supporters na Bongo sila sa presidente. Hindi sila Sara. Mayroong mga ganon. Okay sila, okay. Kung hindi pwede si Bongo, mag-vice na lang kay Sara. Ay ngayon, kung hindi pa kukunin si Bongo, ay mag-aano yan. Sasama ang loob nila. Kasi ang iniisip nila, dapat si Bongo ang vice president ni Sara. Kasi top-notcher top-notcher na senador. Kaya itong tinutulak na ito na si Marcoleta, mabuti si Padilla. Si Padilla yata umatras na, hindi natuloy. Anyway, saka bakit parang nakakasiguro na itong mga supporters ng Duterte. May malaking problema si Marcoleta. Ang malaking problema ni Marcoleta ay yung kanyang problema sa SOSE. Di ba papadala na siya ng COMELEC ng show cause order? Pagpapaliwanagin na siya ng COMELEC. Bakit yung kanyang election expenses ay hindi
consistent. Might be, I mean, based on that average. May I know where are these farm to market, the ghost farm to market roads located? Davao Occidental, according to the department secretary. Are these are the Senate or the legislators the proponent of these farm to market road projects? We will have to check. Right now, the secretary is not aware if there were proponents to the Davao Occidental ghost projects for farm to market roads. Okay, thank you. Safe ka na, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Estrada. Vice Chairman Pangilinan and Senator Erwin Tulfo, you have the floor. Thank you, Madam President. Madam President, Mr. Chair, I noticed on the Senate committee report there's a deletion of a 10 billion budget allocation for presidential assistance to farmers and fisher folks. Ano po ba itong assistance na ito, Mr. Chair, Madam President, Mr. Chair? Presidential assistance to farmers and fisher folks. Ito ang binibigay sa mga nasalanta na farmers and fisher folk pagka tinamaan ng kalamidad. Okay, thank you, Mr. Chair, Madam President. Our fishermen are the most vulnerable group of people from June to around December, January each year due to the inclement weather. Hindi po makalabas sa mga mga mangingisda natin dahil pinipigilan po ng Philippine Coast Guard. Delikado nga po naman dahil matataas ang alon. And if hindi po sila makalabas ng ilang araw, wala silang makain habang masama ang panahon. Dito po ba papasok itong presidential assistance to farmers and fisher folks? Or meron pa pong ibang programa ang Department of Agriculture to help our fisher folks during these times? Nalaman ko ito, Madam President, nung ako po'y dumalaw sa Palawan at nakita ko po doon sa isang bayan sa Aborlan, nakaharap po sa West Philippine Sea, masama po ang panahon, 2 linggo na po silang hindi makalabas. Mabuti na lamang po dumating po ang ayuda ng DSWD. Pero ang tanong po natin, meron po bang programa ang DA para po sa mga mangingisda natin na hindi po makalabas tuwing masama po ang panahon? Yes, merong programa under the BIFAR na nagbibigay ng mga replacement bangkas, mga fingerlings. This is for aquaculture, no? Dagdag the nets and fishing gear. Apart from yung cash assistance. No? So merong suporta na binibigay ang ating BIFAR at ng DA. For example, for the BIFAR, ang mga assistance na ibinibigay ng BIFAR sa mga fisher folk, lalo na pag closed fishing season, 477,735 kilos of seaweed propagules. Ito ay planting material ng seaweed. Merong farm implements for seaweed farms, oyster and mussel spats. Ano yun? Ulit, parang seedling po yun. Para sa ating mga fisher folk. Fish cages, binibigay din sa mga asosasyon ng mga fisher folk, among others, na suporta, lalo na pagka closed ang fishing season. Tama po ba ang pagkaintindi ko, Madam President, na ito po ay mga alternative na pagkakitaan nila kung hindi po sila makalabas during typhoon season o talagang lalo na po sa panahon ng habagat? Ito po ba yung mga alternatiba na mga pagkakakitaan po nila? Yes, ito ang kanilang suporta, pero na-augment naman ng ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng assistance na binibigay ng DOLE at ng DSWD. Maraming salamat po, Madam President. Ang last 2 questions na lamang po, Madam President, Mr. Chair. When and where does the Rural Development Fund being utilized? Kaya ko po natanong ito
may nabanggit po kasi sa akin dahil ako po ang chairman ng Social Welfare at Social Justice, Welfare and Rural Development. Kailan po nagagamit ito at saan nagagamit po itong Rural Development Fund? Ito ang assistance na ibinibigay yung Rural Development Fund sa matching na minamatch ng local government for farmers sa ilang mga munisipyo o mga malalayong munisipyo sa ating bayan, Madam President. Well, merong iba't ibang programa na pwedeng assistance. Pag post-harvest facilities, doon sa nabanggit na programa, yung PRDP. Pero pagdating sa equipment, yan naman ay either DA direct o kaya kung rice farmer siya, RCEF. Ang mga equipment na maaaring ipamahagi din sa ating mga magsasaka. Ito po ba ay limited lamang sa mga magsasaka o kasama na rin po dyan ang mga mangingisda natin na mabibiyayaan dito sa Rural Development Fund, Madam President? Yes, merong separate na programa ang BIFAR na nagbibigay din ng suporta. Ito yung Fish Corps. Yun yung nagbibigay ng post-harvest facilities, livelihood, mga replacement na bangka, among others. Panghuli na lamang po na katanungan, Madam President. Paano po maka-avail ang LGU ditong naturang programa para sa kanyang constituent? Mayroon po bang mga requirements para maka-avail? Ano-ano po mga requirements na ito para po sa mga nakikinig pa po sa ating ngayon na mga LGUs, mga nasa malalayong lugar, Madam President? Yes, pwede nilang dalhin ang kanilang application sa Office of the Secretary dahil ito pala ay isang World Bank funded na proyekto. So, maaring mag-avail ang ating mga local governments. Kailangan lang mag-apply through the regional director ng or direct. Kung malapit lang sa Metro Manila, pwedeng direkta sa Office of the Secretary o kung di kaya sa mga regional directors ng DA ang application. With that, Madam President, I thank Senator Pangilinan, the co-sponsor of the DA budget, for championing our farmers and fisher folks. Kaisa niyo po ako ang inyong lingkod sa pagsusulong ng kaunlaran sa ating kanayunan. With that, Madam President, I end my interpellation. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating nakasama sa ABS-CBN ng matagal na panahon na si Senator Erwin Tulfo. Salamat po, Senator Erwin Tulfo. Si Majo. Ako na. Majority Leader. The gentleman from Pampanga is recognized, Senator Rodante Marcoleta, to interpellate the sponsor. Before Senator Jinggoy Estrada leaves, we would like to thank him for his farm-to-market road interpellation and saying that Senator Marcoleta is already safe. Salamat po, Mr. President. And now represented by the Madam President. Hindi po ako masyadong magtatanong sana dahil ang gusto ko lamang i-manifest, Mr. President, gusto kong mag-suggest ng isang amendment po. Nakita ko po kasi yung ating NEP, ang budget po ng High Value Crops Development Program ay 2.103 billion.
Ngayon po sa HGAB po, Mr. President, nadagdagan po ng 50 million, so naging 2.153 billion. Yung atin pong Senate Comprehensive